Papa Dudut. Mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutong ngayon sa Barangay Love Stories. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong programa at marami na rin po akong kwento na napakinggan sa radyo na minsan ay binabalikan ko online. Sa inyong YouTube channel sa Barangay LS 97.1 para muling mapakinggan. At doon nga po ako na-inspire na magbahagi rin ng kwento ng buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jack. 25 years old po ako noong nangyari ang kwento ko. Taga San Marcelino, Zambales po ako at siguro ay napapaisip yung iba kung babae ba ako o lalaki. Pero ang masasabi ko lang ay babae ako na may pusong lalaki. 4 po kami magkakapatid. 2 babae at 2 lalaki. Ako po yung pangatlo sa amin. Bata pa lamang po ako ay mahilig na ako sa mga laruang panlalaki tulad ng baril-barilan, truck, bola at kung ano-ano pa. Kung ano ang mga nilalaro ng mga kapatid kong lalaki, gusto ko ay ganun din ang sa akin. Minsan ay ako pa mismo ang gumagawa ng sarili kong laruan. Maswerte lang ako dahil hindi na bago sa nanay at tatay ko na may tomboy sa pamilya. May mga kapatid din kasi sila na kagaya ko kaya sinuportahan lang nila ako. Medyo napapangiwi lang talaga ako kapag pumapasok sa school ng nakapalda dahil kailangan ko pa ring isuot yon. Kahit simpleng pag-aayos ng mga sira sa bahay at pag may mekaniko ay alam ko rin pong gawin. Kung tutuusin, hindi problema kung walang lalaki sa bahay dahil kaya ko namang gawin lahat ng mga ginagawa ng kuya ko. Mahilig sa sabong ang kapatid ko kaya natuto na rin po ako mag-alaga at magkondisyon ng mga manok. Dahil hindi na po ako nagkolehiyo at wala pa rin maayos na trabaho, ay sinasahuran na lamang po ako ng kapatid ko sa pag-aalaga ng mga manok niya. Masaya naman ako noon na lalaki ang turing nila sa akin. Hanggang sa dumating ang isang tao na nagpabago ng pananaw ko sa buhay ko, Papa Dudut. Kuya, bakit kaya pag bakla, tuwang-tuwa yung mga tao? Pero pagdating sa tomboy, parang hindi ka tanggap-tanggap sa iba. Bakit ako tinatanong mo? Hindi naman ako tomboy. Purong lalaki ako, no? Si kuya naman eh. Masyado kang defensive. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko rin naman talaga alam kung paano sasagutin yung tanong mo. Wag na nga lang. Pangit mo pagtanungan. Bakit ba kasi nagdadarma ka dyan? Na paano ka? Wala naman. Naisip ko lang. Pag bakla kasi okay na okay lang sa iba. Pero pag tomboy, parang nandidiri sila. Sus, para yun lang? Mahina ang nila lang kung dadamdamin mo yun. Di ko naman dinaramdam yun ah. Tigilan mo na nga yung mga iniisip mo. Yan lang yung magpapahina sa'yo. Asikasuhin mo na lang yung mga manok natin para taasan ko sahod mo. Maayos naman pag-aalaga ko kahit di mo sabihin. Pero mas pagbutihan mo pa. Kuya, may tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Sa tingin mo ba, ayos lang talaga kina nanay at tatay na tomboy ako? Siguro. Hindi ka naman nila pinagsasabihan dyan sa pananamit mo, hindi ba? Hindi. O edi tanggap ka nila. Tanggap din naman kita kahit ano ka pa. Teka nga, bakit ba bigla mo na lang naisip yan? May mga kaibigan kasi ako na kagaya ko. Naglabas sila ng sama ng loob sa akin. Hindi raw sila matanggap ng mga magulang nila. Kulang na nga lang daw, isumpa sila eh. Bakit naman iniisip mo pa yun? Problema na nila yun. Ang mahalaga, tanggap ka namin. Huwag mo na isipin pa yung problema ng iba. Paano kung sa akin mangyari yun? Kulit ang lahi mo eh, no? Ilan ba puyo mo? Parang ilang beses ka iniri ah. Kuya naman eh. Nagtatanong lang naman ako. Si nanay kasi minsan, parang sama-sama ng tingin pag nakapanlalaking damit ako. Lagi naman panlalaki suot mo ah. Kapag nagsisimba, pinagpapalda niya ako. Hayaan mo na. Isang araw lang naman yun sa isang linggo. Tsaka, hinahayaan ka naman ni nanay sa ibang bagay na gusto mong gawin.
Sa pagsisimba lang siya humihiling sa'yo na manamit ka bilang babae. Kahit na, kuya. Iba talaga pakiramdam ko eh. Dati kasi, lagi niyang sinasabi na magbabago pa ako pag may nakilala na akong lalaki. O nagbago ka ba? Hindi. Marami na nga ako nakilala na lalaki pero naging tropa ko lang sila. Bakit ka tumatawa dyan? Wala, ang cute mo kasi. Cute? Ano ako, tuta? Di, seryoso, maganda ka naman. Konting ayos lang dyan sa buhok mo, sa konting makeup, palag-palag na. Tumigil ka nga, kuya. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Baka naman yung kilabot mo na yan kilig na pala. Yak! Anong kilig-kilig pinagsasasabi mo? Kahit kailan di pa ako nakaramdam niyan, no? Kahit yakapin ka ni David Licao ko? Kahit halikan pa ako noon. Talaga lang ha? May iba akong gusto, kuya. Siya yung gusto kong yumakap sa akin. At sino naman yun? Nako, baka may sinisikreto ka na sa amin ha. Sa akin na lang yun, kuya. Basta huwag mo munang ipapaalam kay nanay, ha. Alam mo naman yun. Kailan ba naman kita pinangunahan? Pala, kuya. Pwede bang humingi ako kahit 500 lang sa Sabado? Ipagde-date mo? Sige ba, no problem. Papa Dudut, ganon kami ka-close ng Kuya Jay ko. Pangalawa siya sa panganay at may maganda na rin posisyon sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. Sa kanila ng isa ko pang kuya ay siya talaga yung mas mahilig sa pagmamanok. Palagi niya akong isinasama sa mga sabungan at naniniwala kasi siya na swerte raw ako at malaki rin ang tiwala niya sa akin. Kaya naman kapag humihingi ako ng pera sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip na magbigay. Dahil sa mga sinabi ng kuya ko ay nakampante ako na tanggap nga talaga ni nanay ang pagiging tomboy ko. Tulad noon ay wala naman siyang sinasabi na ayaw niya yung mga ginagawa ko. Yun naman ang ikinaiinggit ng mga kaibigan ko na hindi pa rin tanggap ng magulang ang pagiging tomboy nila. Sa katagalan ay natutunan ko na rin ang paggawa ng mga sirang motor. Dahil doon ay madalas na akong umi-extra sa talyer ng dating kagawad sa barangay namin. Yung kalahati naman ng perang kinikita ko sa pag-extra-extra ay ibinibigay ko kay nanay para sa iba pang mga gastusin sa bahay. Batid ko na simple lang naman yung ginagawa kong yon. Pero hindi ko alam na may isang tao na palang humahanga sa akin, Papa Dudut. Ang galing mo talaga mag-ayos ng motor, Jack. Kaya hangang-hanga sa'yo kuya ko eh. Sino? Si Ino? Oo. Hindi nga raw niya akalain na maayos mo pa yung motor niya. Madali lang naman yun, Krisa. Kayang-kaya nga niyang gawin yun kung tsatsagay niya lang. Sus, si kuya pa. Wala namang tiyaga yun sa mga ganyang bagay. Kung kaya niyang magbayad, mas gugustuhin niya pang gumastos kesa sumakit yung ulo niya. Mahina siya kung ganun. Ha? Wala. Sabi ko ayos lang yun. Busy rin kasi siya sa trabaho. Kaya wala na siyang oras na pag-aralan pa yung pag-aayos ng mga sira ng motor niya. Sa bagay. Ako kasi ito talaga ginagawa ko eh. Tsaka naghahanap ng mga bagong racket. Ayaw mo ba ng permanenteng trabaho? Naku, hindi pa pwede. Bakit naman hindi? Kasi inaasahan pa ako ng pamilya ko sa mga gawaing bahay. Kailangan nila ng mauutusan. Yung nakababata ko kasing kapatid, busy pa sa pag-aaral. Nangungupahan na lang siya, masyado kasing magastos sa pamasahe ko, mag-uuwian pa siya rito. Praktikal naman yung ganun. Saka nakakapagod din kaya yung mag-uwian, no? Tipong pagod ka na sa maghapong klase, tapos bugbog ka pa sa layo ng biyahe mo araw-araw. Teka, bakit nga pala hindi ka nagpatuloy ng pag-aaral mo? Nakwento rin kasi yun ni Mama. Nagloko kasi ako nun sa pag-aaral. Puro bagsak grades ko. Kundi lang dahil sa pakiusap ni nanay, wala. Hindi ako ipapasa ng teacher ko nung high school. Bakit naman kasi nagloko ka? Paano ba naman pinagpapalda ako? Isang beses lang akong pumasok ng nakaganon tapos pinagtawanan ako ng mga estudyante sa school na yun. Siga raw ako maglakad tapos nakapalda at sapatos na may takong pa. Kakabad trip. Bakit mo naman ako pinagtatawanan? Wala. Na-imagine ko lang kasi na nakapalda ka. Parang bagay eh. Alam mo,
kung hindi ka lang maganda. Kanina pa kita binato ng tools. Ang harsh mo naman. Biro lang. Wala naman sa akin yung nangyari. Matagal na rin naman yun. Pero paano kapag nagsisimba ka? Anong sinusuot mo? Huwag na natin pag-usapan yan. Puro na lang sa akin yung topic eh. Move on na tayo. Ikaw naman tatanungin ko. Sige. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? May boyfriend ka ba ngayon? Wala. Kaka-break o wala ka pa talagang nagugustuhan? Wala pa akong nagugustuhan. Saka medyo confused pa kasi ako. Paanong confused? Basta, di ko pa kasi maipaliwanag sa ngayon. Nahihiya ka lang siguro mag-share sa akin kasi hindi naman tayo ganun ka-close sa isa't isa. Di naman sa ganun. Nakukwento ka rin kasi sa akin ni Mama. Lalo na ni Kuya. Kala ko nga dati ikaw yung babaeng balak niyang ligawan eh. Pero nung nakita kita, medyo napaisip ako. Sorry ha, pero parang hindi naman ikaw yung tipo ng kuya ko eh. Mas lalo namang hindi ko tipo yung kuya mo. Ha! Kahit magkapit-pitan pa ng daliri, hindi ko mapipilit yung sarili ko na magkagusto sa kanya. Sus, baka nasasabi mo lang yan ngayon kasi kala mo talaga tomboy ka. Paano kung dumating yung araw na bigla kang magpa-girl dyan? Anong pa girl? Malabo mangyari yun. Kahit minsan ba, hindi ka pa nagkagusto sa lalaki? Siyempre hindi. Bata pa lang ako, tomboy na ako. Kung diroskas nga lang tong ano ko, matagal ko nang pinapalitan eh. Pwede naman ah, pero magiging transman ka na. Bukod sa wala akong pera, pag ginawa ko yun, matik na yun. Itatakwil na ako ng nanay ko. Hirap no? Yung iba yung gusto mo, pero hindi pwede kasi maraming magagalit sa'yo. Feel kita dyan. Papadudod sa haba ng usapan namin ni Krisa ay kung saan na napunta yung usapan namin. At doon ko na siya mas nakilala pa. Kumare ng nanay ko ang nanay niya kaya marami pa akong alam tungkol sa kanya. Madalas kaming magkita sa labas ng bahay namin tapos nagkakayayaan kaming kumain sa ihawan. Maglakad-lakad at kung minsan ay saan-saan pa kami nakakarating. Dahil kay Krisa ay mas naging masipag ako sa paghahanap ng mga racket. Gusto ko kasi na ako yung gumagastos para sa aming dalawa. Ewan ko ba pero gusto ko na talaga siyang ligawan ng panahon na yon. Pero bago ko pa yon magawa ay inunahan na ako ng takot at hiya kapag nakakaharap ko ang kuya niyang si Ino. Noong una, kaya kong magsalita ng kung ano-ano tungkol kay Ino. Pero ang totoo, pag magkaharap kami ay hindi ako kaagad nakakapagsalita. Nakaka-intimidate kasi ang presensya niya. Sa tingin pa lamang niya ay parang natutunaw na lahat ng lakas na meron ako. Pero para kay Krisa, lakas loob akong pumunta sa bahay nila. Bala ko na kasing sabihin na aakyat na ako ng ligaw, Papa Dudut. Mas gusto ko na alam yon ng mga magulang niya. Pero sa halip na sila ang makaharap ko ay si Ino pa ang naabutan ko sa bahay nila. Nang gabing yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ng malamig na tubig noong sunod-sunod ang naging tanong sa akin ni Ino. Hindi ko pa sinasabi na manliligaw ako sa kapatid niya ay parang alam na niya kung ano ang ipinunta ko noon sa kanila. May mga pagkakataon pa na nauutal ako sa pagsagot ko dala ng matinding kaba. Iba po kasi kung makatitig sa akin si Ino at hindi ko alam kung galit ba siya o naiirita sa presensya ko. Hanggang sa natapos na lamang ang buong gabi na interview lang ang nangyari. Hindi ko na nasabi na gusto ko si Krisa at bala ko na sana siyang ligawan. Bagsak ang balikat ko nang umuwi dahil bigo ako sa balak na manligaw sa babaeng gustong gusto ko. Nang mga sumunod na araw ay palagi nang busy si Krisa. Sabi ng nanay niya ay naghahanap na raw siya ng trabaho sa Maynila kaya hindi na ako nangulit pa. Naghintay na lamang ako noon kung kailan siya babalik. Nagpabalik-balik pa ako sa bahay nila hanggang sa matsyempohan ko na naman si Ino, Papa Dudut ng pagkakataong yon.
Jack, ikaw pala. Pasensya na kung di ko agad nabuksan tong gate ha. Busy kasi ako sa loob eh. Ayos lang. Muntik ko na nga kalampagin yung gate nyo eh. Biro lang. Ikaw lang ba nandyan? Oo, ako lang. Bakit? Hinahanap mo ba si Krisa? Oo. Hindi pa ba siya nakakabalik? Hindi pa. Matatagalan pa bago siya makabalik dito. Nagtatrabaho na siya sa Maynila eh. Nakahanap na pala siya ng trabaho. Sige, tuloy na ako. Teka lang, Bakit? pwede ba tayo mag-usap sandali? Anong pag-uusapan natin? Baka gusto mo munang pumasok sa loob. Naku, hindi na. Mabilis lang naman siguro yung sasabihin mo, di ba? Dito na lang tayo. Okay, sige, ikaw bahala. Ano ba yung kailangan natin pag-usapan? Mukhang importante ah. Tungkol sa kapatid ko, kay Krisa. Oh, ano namang meron sa kanya? Tatapatin na kita ah. Hindi kita gusto para sa kapatid ko. Sigurado ako na ganun din yung mga magulang namin. Kaya wag mo na ituloy yung balak mo na panliligaw sa kanya. Pero paano? Kahit hindi mo sabihin, alam ko na gusto mo si Krisa. Lalaki ako at pusong lalaki ka. Kaya mabilis kong naramdaman yung plano mo. Kung gusto ko nga siya, may masama ba ron? Wala nga masama, pero hindi kayo pwede. Paano hindi? Kasi pareho kayong babae. Yun naman pala yung totoong dahilan eh. Sana diniretso mo na lang ako. Hindi mo magugustuhan kapag ginawa ko yun. Masakit ako magsalita. Bakit? Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Hindi pa ba masakit yung sinabi mo na hindi kami pwede at hindi mo ako gusto para sa kapatid mo? Baka iba pa yung definisyon mo ng masakit. Baka kailangan yung mapapaluha mo ko, yun ba yun? Pasensya na pero lalaki yung gusto namin para kay Krisa. At ikaw, lalaki rin dapat para sa'yo. Bulag ka ba? Nakikita mo naman siguro tong suot kong damit, di ba? Sa loob ng damit na yan, babae ka pa rin. Tomboy! At ang tomboy, lalaki na rin. Talaga, tomboy ka? Hindi ako naniniwala. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka, ha? Sa totoo lang may naiisip ako na gawin mo para maniwala ako pero sigurado ako na hindi ka papayag. Kaya wag na lang. Ano ba yun? Kung gusto mong ligawan si Krisa, patunayan mo munang hindi ka na talaga babae. Na magpapakalalaki ka na talaga. Paano nga? Dami mo pang satsat eh. Halikan mo ako. Ano? Manyak ka pala eh. Hindi ka manyakan yun kung papayag ka. Gusto mong patunayan na tomboy ka, di ba? Kaya ganun ang gawin natin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita halikan sa labi eh. Sa pisngi lang. Kapag hindi ka umiwas at hindi ka kumurap, maniniwala ako sa'yo na tomboy ka nga. Papadudot ng inig ang buong katawan ko sa mga sinabing yon ni Ino. Parang gusto ko na lamang noong lumubog sa kinakatayuan ko o di kaya'y magtago na lamang dahil sa kahihiyang nararamdaman. Pero wala na akong lusot noon, gusto ko si Krisa at seryoso ako sa plano kong ligawan siya. Pero dahil sa kuya niya ay mukhang malabo nang mangyari yon ng mga panahong yon. Hindi ako kaagad nakasagot kay Ino pero sa huli pumayag na rin ako sa gusto niya. Para lamang mapatunayan ko na tomboy talaga ako. Akala ko ay kaya kong panindigan ang nasa isip ko. Pero noong napakalapit na ng mukha namin ni Ino sa isa't isa, ay bigla na lamang akong kumaripas ng takbo pauwi. Nagngingit-ngit ang kalooban ko sa sobrang inis kay Ino at dumagdag pa yung narinig kong usapan ng nanay at tatay ko tungkol sa akin, Papa Dudut. Sabi kasi ni nanay ay hindi raw ako tomboy at magbabago pa ang isipan ko kapag nagkaroon na ako ng manliligaw. Pakiramdam ko ay pinagtutulungan ako ng lahat, Papa Dudut. Hindi na rin ako pinagtanggol ni tatay kaya mas lalo akong nanghina ng mga sandaling yon. Buti pa yung mga manok na inaalagaan ko, naniniwala at tanggap na tomboy ako. Oy, anong ginagawa mo dyan? Parang nagsisenti ka yata ah. Anong problema, Pogi? Wala to. Anong wala? Sa itsura mong yan, daig mo pa yung natalo sa sabong. Hayaan mo na nga lang ako, kuya. Nakakadagdag ka pa sa inis ko eh. Oy, teka lang. Bakit naman bigla ako nadamay dyan? Ikaw kasi. Dapat nananahimik na lang ako rito. Pagkukwentuhin mo pa ako.
Nakita mo namang bad trip na nga yung tao. Sorry na. Pero gusto ko lang din naman malaman kung ano ba talaga nangyari. Narinig ko si nanay at tatay kagabi. Ano bang sabi? Alam mo namang wala ako sa bahay kagabi kaya wala rin akong alam sa mga ganap. Wala nga ba talaga? Wala nga. Kung nandun ako, edi sana hindi na ako nagtatanong sa'yo. Pinag-uusapan nila ako kagabi. Ayaw ni nanay na magpakatumboy na lang ako habang buhay. Ipinipilit niya kay tatay na magbabago rin yung isip ko. Ano namang sabi ni tatay? Balamang ipinagtanggol ka nun. Akala mo lang yun. Ano ba kasing sabi? Wala man lang sinabi si tatay. Parang pumayag na lang din siya sa gusto mangyari ni nanay. Paano naman ako, kuya? Alam mo naman yun eh. Nabata pa lang ako, gustong-gusto ko na maging lalaki. Pinagbigyan ka na ni nanay sa gusto mo. Siguro ngayon, gusto talaga niya na magbago yung buhay mo. Anong pagbabago yun, kuya? Yung magpapahirap sa akin ng sobra? Hindi ako babae at mas lalong hindi ako magpapakababae porkit yun ang gusto ni nanay. Bakit kaya hindi mo subukan? Kahit simulan mo sa pakikipagmabutihan sa lalaki. Gaya ni Ino. Sino? Anak ng toko naman oh. Kung magiging babae man ako, hindi ako makikipagmabutihan sa kanya, no? Arte mo ah. Lugi na choosy pa. Si Ino yun oy. Ano naman kung siya si Ino? Kahit artista pa siya o kahit anak pa siya ng presidente ng Pilipinas, ayoko! Bahala ka nga. Ikaw rin. Bakit ba lahat na lang kayo? Gustong-gusto na nakikipagmabutihan ako dun sa Ino na yun. Tinatanong pa ba yan? Alam mo nasagot dyan eh. Kung ikaw kaya, itulak kita sa babae hindi mo naman gusto, anong mararamdaman mo, ha? Kikiligin? Ewan ko sa'yo, kuya. Biro lang. Ito naman, napakaseryoso sa buhay. Ikaw naman kasi. Kala ko, pati ikaw nahawa na dun kay tatay. Gulong-gulo na nga ako sa mga nangyayari. Paanong gulong-gulo? Nandun ka na ba sa puntong nalilito ka na kung babae ka ba talaga o tomboy? Ang OA ng reaction mo, kuya, nakaka-bad trip, alam mo yun? Sorry na. Pero seryoso, Jack ha. Kung may makakarelasyon ka man, kung sakali lang naman, mas gusto ko na sa katulad ni Ino ka mapunta. Yan ka na naman, kuya. Pero hindi ibig sabihin no, pinipilit kita na gawin yun. Kung anong gusto mo, susuportahan pa rin kita. Andito lang ang kuya. Ano, ayos ba yan? Salamat, kuya. Mapapraning na talaga ako kung wala ka. Kala ko kasi wala na akong kakampi sa pamilya natin eh. Sus! Kung noon nga na bata ka pa lang, naiintindihan na kita sa mga gusto mong gawin. Ngayon pa kaya na malaki ka na at sa tamang pag-iisip na. Papa Dudut, medyo gumaan ang pakiramdam ko noon dahil sa kuya ko. Sa lahat ng nangyayari, kailangan ko talaga ang suporta niya. Lalo na't siya lang talaga ang nakakaunawa sa akin mula pagkabata. Ang tanging problema ko na lamang ay yung nanay ko na gustong-gusto pa rin na magpakababae ako. Kung noon ay umuobra pa kay nanay ang pagdadahilan ko tuwing magsisimba kami sa pagkakataong yon, ay wala na talagang lusot. Diring-diri ako sa sarili ko nang ipasuot sa akin ni nanay ang kulay puting palda. Mabuti na lamang at mahaba yon, kaya hindi nakikita ang mga binti ko. Halos hindi ako makatingin sa mga tao sa paligid ko habang suot ang paldang bigay ni nanay. Pero kapag minamalas nga naman talaga ay sobra-sobra pa, Papa Dudut. Nung araw din kasing yon, bukod sa mga kakilala namin na alam na tomboy ako, isa rin po si Ino sa mga nakakita sa akin. Nang tingnan ko siya noon ay napansin ko talaga yung kakaibang ngiti niya habang pinagmamasdan ako na nakapalda. Narinig ko naman yung simpleng pagtawa ng mga kakilala ko nang subukan kong lambutan ng konti ang paglalakad ko. Kung ibang pagkakataon lang yon ay baka pinagtawanan ko rin ang sarili ko. Pero nang mga sandaling yon, nagngingit-ngit ang kalooban ko habang hinihintay na matapos ang misa. Nadagdagan pa yung inis ko nang mahuli ko ang pasimpleng pagsulyap ni Ino sa direksyon ko. Halos mapunit ang labi niya sa kakangiti, Papa Dudut, pero sa nangyayari noon ay siya lang ang masaya at hindi ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong bumalik sa probinsya namin si Krisa ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon.
Pinag-isipan ko ng mabuti ang gagawin na pagtatapat sa kanya tungkol sa tunay kong nararamdaman. Kung hindi ko pa kasi gagawin yon ay baka mahuli na ang lahat para sa akin. Wala akong pinagsabihan ng plano kong pagtatapat kay Krisa at inilihim ko yon kahit sa Kuya Jay ko. Kahit na alam ko na hindi naman niya ako isusumbong kay nanay. Si tatay naman ay parang iniiwasan din ako tuwing sinusubukan ko siyang kausapin. Siguro'y alam na niya kung ano ang sasabihin ko kaya ganoon na lamang ang pag-iwas niya. At nasakta naman ako roon, Papa Dudut. Bukod kasi kay kuya, si tatay talagang isa sa mga inaasahan ko na makakaunawa sa akin. Pero dahil siguro sa takot na mag-away sila ni nanay ay sumang-ayon na lamang siya sa gusto nito. Kaya naman noong bala ko nang manligaw kay Krisa ay hindi ako humingi ng tulong sa kanya sa kahit na sino. Desisyon ko yon at buo na rin naman ang loob ko. Alam ko na posible naman akong magustuhan ni Krisa kaya hindi ako pinanghinaan ng loob. Pero noong magkaharap na kami, hindi ko inaasahan na ganon ang mangyayari, Papa Dudut. Anong meron? Ba't bigla ka ng libre dito sa fast food? Bakit? Ayaw mo ba? Di naman. Nagtaka lang kasi ako. Di mo naman birthday, di ba? Tuwing birthday lang ba dapat kumakain sa labas? Eh di ba, ginagawa rin naman natin to bago ka umalis. Oo nga no. Sorry naman. Medyo makakalimutin na kasi. Ano bang trabaho mo sa Maynila? Gamit na gamit siguro utak mo, no? Grabe sa gamit na gamit ha. Pero carry lang naman. Admin assistant ako sa kumpanyang inaplayan ko. Wow! Office girl ka na pala? Ganun na nga. Bongga, di ba? Oo. Kaya nga parang nakakahiya ka ng kausapin ng ganito eh. Wala, bakit naman? Eh, syempre, parang ang social-social mo na. Kagalang-galang ka na rin. Tapos ako, eto, parakit-rakit lang. Alam mo, para kang ewan dyan. Wala namang kinalaman yung trabaho natin sa pagkakaibigan natin ah. Sa gagawin ko, meron. Ha? Bakit? Ano bang gagawin mo? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Wala sa lahi namin ng pagiging manghuhula ah. Krisa, pwede ba ako manligaw sa'yo? Ha? Manigaw? Oo, gusto kita. Gustong gusto. Kaya sana hayaan mo ko naligawan ka. Teka sandali. Nakakagulat ka naman, Jack. Alam kong babae rin yung type mo, pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? Nasa iyo na lahat ng gusto ko. Okay, sige. Ipagpalagay na natin na ganun nga. Na ako talaga yung type mo, pero Jack, bisexual ako. And to be honest, hindi kita gusto. Kaya nga pagbigyan mo muna ako naligawan ka para matutunan mo rin ang gustuhin ako. Baliw, ayoko. Para namang pinaasa lang kita nun. Grabe ka naman sa akin. Wala ba talagang pag-asa kahit konti lang? Sorry, pero wala talaga eh. Sorry. May nagugustuhan na rin kasi ako eh, kaya malabo talaga. Ang alat naman ng araw na to. Ikaw naman kasi, bigla-bigla mo namang gustong manligaw dyan. Alam mo naman na pang best friend lang ako eh. Di ba nga? Nasabi ko na sa'yo dati na confused ako. Na nagkakagusto ka pala sa babae at lalaki. Oo. Wala nga talaga akong pag-asa nito. Yaan mo na. Mahalaga, tanggap kita. Bakit ikaw? Tanggap ka ba ng pamilya mo kahit ganyan ka? Oo. Nasabi ko na sa kanila last week. Si kuya pa nga kumumbinsi kina mama at papa na okay lang yun eh. Talaga? Yung kuya mong masungit? Oo, siya nga. Teka nga, bakit nga pala sungit na sungit ka sa kuya ko? Nagkausap kasi kami nung hinahanap kita sa inyo. Tapos, Ayun, medyo mainit yung naging pag-uusap namin. Tapos nauwi na sa nakakabwisit na sitwasyon. uy, di ko alam yun ah. Sus, imposible namang di nagkukwento sa'yo yung kuya mo. Hindi nga. Hindi siya basta-basta nagkukwento. Alam mo naman kung gaano kaseryoso yun, di ba? Kunwari, seryoso pero siraulo rin naman pala. Uy, teka lang. Ano ba kasing nangyari? Sinabi ko sa kanya naliligawan kita. Tapos nagalit siya?
Oo! Ayaw kanya paligawan sa akin. May mga sinasabi pa nga siya na kinikilabutan talaga ako eh. Alam mo, tingin ko, gusto ka ni Kuya Ino. Ha? Uy! Hindi ah! Malabo yun! Ikaw pa nga nagsabi noon na hindi ako yung tipo niya eh. Dati yun. Iba na ngayon. Paano kung totoo nga? Kadiri! Tigilan mo nga yan! Baka naman si Kuya talaga yung type mo, hindi ako. Bahala ka nga dyan! Pangit mong kausap! Papadudot, litong-lito na po ako noon. Kakatapos ko lamang magtapat kay Krisa pero ginugulo na agad ako ng mga sinabi niya na gusto ako ni Ino. Malinaw sa akin na si Krisa ang gusto ko pero iba ang epekto sa akin ni Ino tuwing nagkakausap kaming dalawa. Nabigyan ng linaw ang nagugulo kong isipan noong bigla na lamang bumisita si Ino sa bahay namin, Papadudot. Akala ko ay naroon lang siya para makipagkwentuhan sa kuya ko pero hindi ko inaasahan yung bigla niyang pagtatanong tungkol sa akin. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi makalabas dahil iniiwasan ko ang presensya niya. Kinailangan ko pang magpanggap na tulog para makaiwas. Mabuti na lamang at marespeto siyang tao kaya hindi na nagpumilit pa na makausap ako. Nang makaalis si Ino ay narinig ko naman ang usapan ni nanay at tatay. Nalo ko na pressure nang malaman ko na gustong gusto nila si Ino para sa akin. Gusto kong magwala sa sobrang inis sa lalaking yon. Pero hindi ko naman magawa dahil magagalit sa akin ang mga magulang ko. At noong napadalas na ang pagpunta-punta niya sa bahay ay napadalas na rin ang pag-alis ko para hindi siya makita. Dinadahilan ko na lamang noon yung paghahanap ko ng racket para hindi mag-isip ng kung ano-ano ang mga magulang ko at para maiwasan ko na rin si Ino. Pero may pagkakataon pa rin talaga na parang binibiro ako ng tadhana, Papadudot. Jack! Anak ng tipaklong naman oh. Sa dinami-rami na makakasalubong ko siya pa talaga. Pauwi ka na ba? Pake mo. Bakit naman ang sungit mo ngayon? Hindi lang ngayon. Magsusungit ako kapag nakikita kita. Sorry, pero may nagawa ba ako? Parang iniiwasan mo rin kasi yung presensya ko nitong mga nakaraan eh. Buti alam mo. Talagang iniiwasan kita kasi nakakairita ka. Nakakairita ba talaga o baka iniiwasan mo ko kasi may hindi ka napatunayan sa akin? Anong pinagsasasabi mo dyan? Wala akong kailangan patunayan sa'yo, no? Hindi ka tomboy? Talaga bang ipipilit mo yan? Nakakainis ka na, ah. Baka yung inis mo na yan, maging pagmamahal na bukas. Kadiri naman yung pinagsasasabi mo. Baka naman kinikilig ka na. Kinikilig mo mukha mo. Sa totoo lang nasuka na ako, nilunok ko lang. Di naman masamang umamin. Tanggap naman kita eh. Pumayag ka lang, araw-araw akong pupunta sa inyo. At bakit ka naman pupunta sa amin, ha? Kala mo porkit gusto ka ng mga magulang ko, pwede ka na lagi ron? Ay, kung ayaw mong pinupuntahan kita sa inyo, sige, hindi naman kita pipilitin. Tama lang yun. Ayoko ng epal sa bahay. Pati ako napapahamak dahil sa'yo eh. Pasensya ka na kung ganun. Hindi ko naman sinasadya na mapahamak ka eh. Nagpakatotoo lang naman ako sa mga magulang mo. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Anong trip mo sa buhay? Hindi pa ba malinaw sa'yo na gusto kita? Alam ko yun, pero hindi nga kita gusto. Lalaki ka at pusong lalaki rin ako. Babae yung gusto ko, gets mo? Si Krisa, tama? Oo, nasabi ko na sa'yo yun, di ba? Pero iba gusto niya eh. Nagkausap na kami at alam ko yung tungkol dun. Nasabi na rin niya yan sa akin kaya hindi mo na kailangang ulitin. Okay, sorry. Nabanggit ko lang naman para ipaalam sa'yo na wala ka talagang aasahan sa kanya. Kahit wala akong aasahan sa kanya, hindi pa rin ibig sabihin na may aasahan ka na sa akin. Hindi ako magpapakababae para sa'yo. Hindi ko naman hihilingin yun sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kung papayagan mo akong ligawan ka at sakaling maging tayo, hindi ko hihilingin sa'yo na baguhin mo yung sarili mo. Seryoso ka ba? Isang ka naman nakakita na magjowang lalaki at tomboy, ha? Lutang ka yata eh. Alam ko kung ano yung sinasabi ko, Jack.
Seryoso ako dun. Di mo ba naiisip yung sarili mong kahihiyan kapag naging tayo? Sasabihin pumatol ka sa tomboy. Pagtatawanan ka lang nila, alam mo ba yun? Alam ko, pero opinion mo lang naman ang mahalaga sa akin eh. Sa'yo ako makikinig at hindi sa kanila. Kasi kapag naging tayo na, ikaw yung pipiliin kong mahalin at hindi yung pagtanggap na makukuha ko sa ibang tao. Eh di ikaw na. Kaya sabihin mo sa akin kung ano pang pwede kong gawin para mapapayag kita. Alam ko na makaluma na yung panliligaw pero mataas kasi yung respeto ko sa iyo eh. Itatrato kita sa paraang gusto mo, Jack. Basta pumayag ka lang. Paano kung di ako pumayag agad? Eh di hindi ako susuko. Tsaka dun pa lang sa sinabi mo, parang binigyan mo na ako ng pag-asa eh. Wala pa akong sinasabi. Maghihintay ako kung ganun. Hanggang sa pumayag ka ng ligawan kita. Tsaka hindi ako basta-basta sumusuko. Lalo na kung isang kagaya mo yung liligawan ko. Alam kong hindi magiging madali pero handa naman ako eh. Tsaka sana pagbigyan mo ako kahit isang pagkakataon lang. Papadudot bigo ako na mabigyan ng maayos na sagot si Ino. Hindi ako nangako sa kanya ng kahit na ano pero nakita ko naman sa kanya yung pagiging porsigido niya. Nang muli ko naman kausapin ng nanay ko ay doon mas naging malinaw sa akin na hindi niya talaga gusto na maging tomboy ako. Gusto raw niya na magkaroon ako ng magiging pamilya. Gusto niya magkaroon ng apo mula sa akin at ayaw niyang maging patapo na lamang ang buhay ko. Nakakalungkot lang na porket tomboy ako, patapo na kaagad yung buhay ko. Dahil doon ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Pansamantala muna akong umalis sa amin dahil sa sama ng loob ko kay nanay. Sa ngayon po, Papadudot, ay naguguluhan pa rin po ako sa dapat kong gawin. Tomboy ako at mahirap para sa akin na baguhin ang sarili ko para kay nanay. Hindi po yun ganong kadali. Si Krisa naman sa ngayon ay may karelasyon ng babae sa Maynila. Hindi na rin kami masyadong nagkikita o nagkakausap. Tungkol naman kay Ino, kahit na hindi ko siya pinayagang manligaw, hinanap niya kung saan ako pansamantalang tumutuloy at araw-araw niya akong pinupuntahan. Medyo napapalapit na nga po ako sa kanya, pero hindi ako sigurado kung nagugustuhan ko na rin ba siya. Litong-lito na po ako kaya gusto ko rin sanang samantalahin ang pagkakataong ito para hingin ang opinyon ng mga taga-pakinig ninyo. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papadudot. Maraming salamat po sa inyo sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong may bahagi ko sa inyong programa ang kwento ko. God bless Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jack. Dear Papadudot, isang mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Sumulat po ako sa inyo dahil na-inspire ako sa mga kwentong napakinggan ko sa YouTube channel ninyo, sa Barangay LS. Nung una ay nagdalawang isip ako na ibahagi yung kwento ko dahil alam ko po na maaari akong mahusgahan ng ibang tao, pero ngayon po na sinusulat ko ito ay tanggap ko na ang lahat at handa na ako para dito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Laarni, 30 years old nang mangyari ang kwento at taga Davao City. Pangalawa ko sa magkakapatid. 4 po kami at lalaki yung panganay sa amin. Maayos naman po ang buhay namin, hindi po kami nakaranas na mawala ng ulam o maubusan ng bigas. Dating barangay captain ang tatay ko pero dahil matagal-tagal na rin naman siya sa serbisyo ay nagpasya na siyang magpahinga na sa politika. Kilala siya sa pagiging mabait pero istrikto, kaya ginagalang pa rin siya sa amin kahit na wala na siya sa serbisyo. Kahit sa loob ng bahay ay ganon din siya, Papadudot. Isa siyang mabuti at ulirang ama. Isang salita niya lang ay tumitiklop na kaming lahat. Iba kasi siya kung magdisiplina. Kapaligtaran naman niya ang nanay ko na sumama na sa ibang lalaki at tuluyan nang nawala ng pakialam sa amin. 3 taon na ako nagtatrabaho bilang room service manager sa isang hotel.
Mahihayin ako noon pero nasanay naman akong makisama at humarap sa mga tao noong nag-aaral pa ako sa kursong Hospitality Management. Masasabi ko rin po na maswerte ako dahil hindi ako katulad ng ibang anak na obligadong suportahan ang pamilya. Yung main reason kung bakit ako nagtrabaho ay para hindi na ako umasa pa kay Papa. Hindi na namin siya kailangan bigyan ng pera dahil malaki ang kinikita niya sa sarili niyang grocery store sa palengke. Bukod pa roon ay meron siyang 2 bakery. Noong mag-25 na ako ay pinayagan na ako ni Papa na bumukod na. Sa tulong ni Papa at ng panganay kong kapatid na isang dermatologist, ay nagkaroon ako ng sarili kong condo unit. Sa madaling salita ay maayos naman ang buhay ko. Maliban lang sa love life. Papa Dudut, marami na po akong naging boyfriend pero ni isa po sa kanila ay walang tumagal. Pa, ipapakasal niyo na po ba talaga agad si Rochelle? Parang masyado pa siyang bata para mag-asawa. Paano naging bata 28 na yung kapatid mo? Basta pa, bata pa siya para sa akin. Hayaan mo na si Rochelle. Maayos naman yung pakakasalan niya. Kilala ko ang nanay at tatay noon kaya hindi ako tutol sa relasyon nila. Ikaw ba? Kailan ka pa magpapakasal? Yung boyfriend mo ngayon, ilang taon na kayo noon? Taon? Pa naman? Nagpapatawa ka po? Ano namang nakakatawa ron? Kasi pa, wala pa po akong naging boyfriend na tumagal ng taon. Ano? Anong klaseng relasyon ba pinapasok mo? Baka naman mamaya tawag lang ng laman yan kaya sinasagot mo yung mga nanliligaw sa'yo. Grabe ka sa akin pa. Hindi ko lang talaga nakikita sa kanila yung katangian ng lalaki na gusto kong pakasalan. Yung mga nagiging boyfriend ko naman kasi, magaling lang sa simula. Tapos pag tumagal-tagal na, nagiging immature na. Nakakairita yun sobra. Kasalanan mo yan. Sinagot mo eh. Kung kinilala mo muna sana na mabuti, edi matagal ka nang nakakita na matino. Paano po kung magpabuntis na lang ako? Yan ang huwag mong gagawin. Pinalaki ko kayo ng maayos kaya ayoko magkaroon ng anak na disgrasyada. Pa, nagbibiro lang po ako. Ikaw naman no, galit ka kaagad eh. Biro man o hindi yun nakakatuwa, Arnie. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, umayos ka. Ayoko mabalitaan na nabuntis ka na lang ng kung sino tapos hindi ka pinanagutan. Hindi po mangyayari yan pa. Maingat po ako. Saka may contraceptive ako. Nagpa-depot shot po ako kaya hindi ako mabubuntis. Hindi porke hindi ka mabubuntis pwede ka nang gumawa ng kalokohan. Babae ka pa rin. Alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat. Ayoko nang kahihiyan. Tandaan mo yan. Pa! Ang aga pa oh! Ang init agad ng ulo mo. O Rochelle, ikaw pala. Kala ko nakaalis ka na. Isasama ka nga pala niya sa lakad niya ngayon. Po? Bakit naman po ako sasama? Huwag niyo sabihin na magiging yaya ako ni Rochelle sa pupuntahan niya ah. Ate, magsisimba lang ako, okay? Hindi mo nga kailangan sumama eh. Ba't kasi di mo sinabi agad na isasama mo pala akong magsimba ngayon? Huwag na kayo magtalo dyan. Kumilos na kayo nang hindi kayo mahuli sa misa. Opo. O siya, maiwan ko muna kayo at may importanteng lakad pa ako. Sa susunod ko na lang kayo sasamahan magsimba. Okay pa. Ingat po kayo. Ingat pa! Uy, seryoso? Isasama mo talaga ako magsimba? Alam mo namang may lakad ako tuwing Sunday eh. At saan ka naman pupunta ate? Dun sa boyfriend mo na katawan lang ang habol sa'yo? Gumising ka nga! Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Hoy, bakit naman parang bigla ka nang naging kontrabida sa buhay ko ha? Hoy, hindi ako kontrabida ha. Kakampi mo ako lagi, alam mo yan. Pero alam mo rin naman na hindi kita susuportahan sa mga katangahan mo sa buhay. Yung bibig mo ha, sobra ka na. Ay naku basta, hiwalayan mo na yung boyfriend mo na yon. Kung sa akin pa lang, hindi na siya pasado para maging asawa mo, kay Papa pa kaya? Kaya ate, tapusin mo na yan hanggat maaga pa. Papa Dudut, totoo nga na pareho sina Papa at Rochelle na hindi gusto ang boyfriend ko ng time na yon.
Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipakilala siya sa pamilya ko dahil alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. At gaya nga po ng sabi ng kapatid ko ay nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko. Ewan ko ba pero parang hindi naman ako nakaramdam ng lungkot noong pumayag siya na maghiwalay kami. Parang nakahinga pa nga ako ng maluwag. Maayos ang naging hiwalayan namin kaya wala kaming naging problema. After 2 months, Papa Dudut, may nakilala ako sa hotel na nakaagaw talaga ng atensyon ko. Si Gail, magkaedad lamang kami. Pagdating sa itsura ay hindi maitatanggi na gwapo talaga siya. Sa tindig pa lang niya ay napapalingon na talaga ako. At dahil ako ang room service manager ay may dahilan ako para kausapin siya. Hindi ko lang pinapahalata pero kinikilig po talaga ako tuwing kinakausap niya ako. Kapag tumatawa siya kasama pati ang mga mata niya, magaan siyang kasama at may sense of humor din. Hindi naman kami kaagad naging malapit sa isa't isa, sinasadya ko lang noon na makipag-usap sa kanya para mas makilala pa siya. Doon ko napansin na madali siyang maging komportable sa isang tao. Napadalas na ang pag-uusap namin ni Gael noong tinulungan ko siya sa isang guest na nagreklamo sa serbisyo niya. Ganon naman talaga ang madalas na nangyayari tuwing may baguhan sa isang hotel. Malaki ang pasasalamat niya sa akin dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Nakakaloka mang pakinggan, Papa Dudut, pero ginamit ko ang sitwasyon niya para mas mapalapit pa kami sa isa't isa. Uy, ikaw nag-invite sa akin dito sa fast food kaya libre mo to ha. Walang problema, ma'am. Sagot ko na to. Biro lang? Ito naman, napakaseryoso mo. Naku, ma'am. Di po to biro para sa akin. Hayaan niyo na po ako na gawin to para makabawi naman ako kahit sa simpleng paraan lang. Sus, makapagsalita ka naman parang napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Malaki naman po talaga, ma'am. Kung di po dahil sa'yo, baka nawala na ako ng trabaho. Naku, ayos lang yun. Maliit na bagay. Tsaka yun yung first time na tumulong ako sa kagaya mo, no? Kaya hayaan mo na yun, okay? Iyon po kung papayag kang sagot ko na lang tong pagkain natin. Sige na nga. Baka hindi ka pa makatulog niyan eh. Saka wag mo na rin akong tawagin ng ma'am kapag wala tayo sa trabaho. Gusto ko maging komportable ka sa akin. Kausapin mo ako na parang kaibigan mo lang. Parang nakakahiya naman po yun. Isa pa yung po na yan. Feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na same age lang naman tayo. Sige na nga, hindi na ako magpo-pose sa'yo. Yan, ganyan dapat. Nga pala, hindi ka nagkukwento tungkol sa pamilya mo ah. Sa kanila ka ba nakatira? Hindi. 5 years ago na nung bumukod ako sa kanila. So mag-isa ka na lang ngayon? Actually, may anak na ako. Ha? Totoo yun. May live-in partner na ako tsaka may anak na rin. Sila yung dahilan kung bakit nakabukod na ako sa mga magulang ko. Ah, okay. Akala ko kasi binata ka pa. May sarili ka na palang pamilya. Hindi mo naman kasi nabanggit eh. Hindi ko lang po talaga ipinagsasabi yun. Bakit? Kinakahiya mo ba yung partner mo? Ha? Hindi sa ganun. Ano lang kasi, hindi ko naman talaga siya mahal. Nabuntis ko siya kaya pinananagutan ko yung bata. Talaga? Paano yun? Magkasama kayo sa bahay. Medyo mahirap nga yung sitwasyon namin kasi kailangan naming ipakita sa bata na okay kami. Ilang taon na ba yung anak mo? 4 years old. Ah, malaki na rin pala. Oo, minsan nga gusto ko naman ligaw ng ibang babae. Pero sino namang maniniwala sa akin, di ba? Ako, naniniwala ako sa mga sinabi mo. Ay, sa totoo lang, nakaka-impress ka nga eh. Kasi pwede mo namang takasan na lang yung responsibilidad mo bilang ama ng bata. Pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, mabuti ka pa ring tao. Deserve mo ng girlfriend na magpapasaya sa'yo. Yun na nga yung problema eh. Walang nagkakamali sa akin. Sus, akala mo lang yun. Malay mo, one of these days, magkaroon ka na. Basta, huwag mo lang pangunahan ang pagiging nega mo. Ikaw, pwede ba kitang tanungin tungkol sa personal mong buhay? Oo naman.
Nagkwento ka ng bagay na hindi mo pinapaalam sa iba, pero sinabi mo sa akin. Kaya para fair, sasagutin ko rin yung mga itatanong mo. Sige. May boyfriend ka ba ngayon? Wala na. Wala na. So, kagagaling mo lang sa breakup? Ganun na nga. Kamusta ka ngayong kakabreak nyo lang? Okay ka lang ba? Bakit naman hindi? Pareho naman namin ginusto na maghiwalay na. Wala Hindi talaga nag-work yung relationship na meron kami. Malungkot din pala love life mo. So paano yan? Nakikipag-date ka na ba ulit? Hindi pa. Di ko type yung mga pumaporma sa akin Saka yung iba naman kasi, pamilyado na. Ayoko naman maging kabit, no? Paano naman kung kagaya sa sitwasyon ko? Yung hindi naman kasal? Kasal man o hindi, basta nakipagrelasyon ka sa may kinakasama at anak na, kabit pa rin yung tingin sa'yo ng ibang tao. Papadudot napansin ko ang pananahimik ni Gael matapos kong sabihin yon. Hindi ko alam kung na-offend ko ba siya dahil iniba na lamang niya ang usapan. Aminado ako na pumalpak ako sa part na akala ko ay binata pa siya. Kahit na hindi niya sabihin ay alam ko na alam niya na disappointed ako sa mga nalaman ko. Ganon din naman siya noong sinabi kong hindi ako papatol sa lalaking may kinakasama at anak na. Pagdating sa trabaho ay professional naman kaming dalawa, papadudot. Hindi kami nag-uusap pero kapag out na namin ay madalas kaming nagkakayayaang kumain o di kaya naman ay uminom. Doon lumalabas ang natural na kakulitan niya. Masaya siyang kasama, papadudot. Hindi ako nabobore kapag siya ang kausap at kasama ko pero kahit madalas kaming nagkakasama ay hindi namin binigyan ng kakaibang meaning yon. Para sa amin kasi ay magkaibigan lamang kaming dalawa. May mga pagkakataon na nagkikwento si Gael tungkol sa kinakasama niya, papadudot. Alam daw niya na nakikipagkita na rin naman ito sa ibang lalaki na kasama pa ang anak nila, kaya siguro naman daw ay may karapatan din siyang makipag-date sa ibang babae. Friendly date lang naman yung ginagawa namin. Kahit minsan ay hindi namin napag-usapan yung tungkol sa aming dalawa, kung gusto ba namin ng isa't isa o hindi. Pero yung pagkakaibigan na meron kami at akala namin ay normal lang, para sa amin ay iba na pala sa tingin ng mga katrabaho namin. Hindi ko naman sila masisisi dahil manager ako at staff si Gael. Pero papadudot sinigurado ko naman noon na labas ang trabaho sa pagkakaibigang nabuo namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagdating kay Gael ay nagiging pilyo ang mga iniisip ko. Minsan, nag-daydream pa ako na kasama ko siya, magkahawak kamay kami at sweet na sweet sa isa't isa. Unang beses na nangyari yung ganun sa akin at hindi naman kasi ako nagkakaroon ng matinding interes sa isang lalaki noon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ako ka-invested kay Gael. Napapansin ko na sa bawat kilos niya, kung may magbago man sa kanya ay alam ko rin kaagad yon. Minsan kapag lumalabas kami ay naiisipan ko pang bilhan ng laruan yung anak niya. Sabi ko pa nga noon ay wag na lang niyang sabihin na sa akin yung galing dahil baka pag-awayan lang nila ng kinakasama niya. Pero sabi naman niya ay wala raw kaso yon. Masipag at maayos namang magtrabaho si Gael kaya wala ako naging problema sa kanya pagdating sa trabaho. Nakikita ko rin naman na kasundo niya ang mga nakakatrabaho niya. Kaya naman matapos ang unang 2 buwan niya sa trabaho ay nagkayaan na silang uminom. Pero nagulat ako. Nang imbitahin ako ni Gael at nag-alangan ako nung una dahil sila lang dapat yung magkakasama. Baka makasira lang ako ng bonding nila dahil mahirap nga naman kapag may kasamang boss. Pero hindi ko inaasahan noon na yung mga kasama pa niya mismo ang pipilit sa akin na sumama sa lakad nila, papadudot. Nakauwi na yung mga kasama natin. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na ako. Medyo nahihilo pa eh.
Kung gusto mo, ihahatid na kita. Ha? Naku, wag na. Ay nako, baka nahihiya ka na naman sa akin ha. Huwag ka nang tumanggi. Idadaan na kita sa inyo bago ako umuwi. Medyo nakainom ka na rin kasi. At saka mahihirapan ka pang mag-commute. Ayos lang yun. Lalaki naman ako eh. Kahit na no, baka mamaya makatsyempo ka ng masamang loob, masaktan ka pa. Bakit parang sobra ka naman yata mag-alala sa akin, ma'am? Masama bang mag-alala bilang kaibigan mo? Hindi naman. Medyo kinikilig lang ako. Sira, bakit ka naman kikiligin? Para yun lang eh. Para sa'yo, simple lang yun. Pero iba kasi yung dating sa akin. Paanong iba? Hoy, di ko nasasagutin yan. Masyado nang nakakahiya. Ha? Bakit ka naman nahihiya? Ano ba yun? Sa pinapakita mo kasi ngayon, parang gusto mo na ako eh. Ano? Seryoso? Uy, wag mong bigyan ng meaning yung ginagawa ko ha. Ganito lang talaga ako sa mga kaibigan ko, promise. Sabi ko na eh, mapapahiya lang ako rito. Uy, sorry ha. Okay lang. Baka kasi nakakalimutan ko na rin na boss kita at staff lang ako. Hoy, ang OA mo. Walang kinalaman dito yung posisyon natin sa trabaho ah. Biro lang yun. Baka sakaling lumusot. Kung hindi ka pa uuwi, edi kwentuhan na lang muna tayo. Basta ihahatid kita, hindi ka na pwedeng tumanggi. Sige na nga, mapilit ka eh. Alam mo, pag ako yung nagkakotse, ihahatid kita kahit di ka pa pauwi. Hayaan mo, mangyayari din yan. Tignan mo nga ako oh. Hindi ko akalain na makakabili ako ng sarili kong sasakyan. Kayang-kaya mo naman bumili. May kaya naman pamilya mo. Kahit nga sila na mismo yung bumili para sa'yo eh. Saka tingnan mo, may sarili ka pang kondo. Di ka pwede mag-boyfriend ng mahirap. Yan yung problema ko dati pa. Yung ibang lalaki na nagugustuhan ko, sila naman yung ayaw sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi nanliliit sila kapag kasama ko. Pero alam mo, hindi naman pabonggahan ng isang relasyon eh. Kung ano lang ang kayang ibigay ng isa, okay na yun. Basta bukal sa kalooban niya. Ganun talaga. Nakakapanliit para sa amin na mas maayos pa yung buhay ng babaeng nagugustuhan namin. Dapat ba mas mahirap kaming mga babae para hindi kayo manliit? Unfair naman nun. Ha? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, saka na lang kami papasok sa isang relasyon kapag alam na naming stable na kami. Ang stability, hindi lang sa financial yun. Alam ko, pero kailangan ko munang unahin yung problema ko sa pera. Hindi naman ako yung hirap na hirap kasi dalawa naman kaming naghahati sa mga gastusin. Pero syempre, ako yung lalaki kaya dapat ako yung provider. May tanong ako. Paano kung makikipag-date pa lang? As in, kikilalanin nyo pa lang ang isa't isa. Dapat ba talaga sagot ng lalaki yung date? Kung kami yung mag-aaya ng date, oo. Tsaka way namin yun para magpa-impress. Kasi paano naman kami magugustuhan ng babaeng gusto namin kung pagbabayarin namin sa first date, di ba? May punto ka naman. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi naman kasi dapat palaging lalaki yung sumasagot sa date. Kahit sa first date. Kasi kikilalanin nyo pa lang naman ang isa't isa eh. Hindi ka pa padre de pamilya. Nakakatuwa ka. Buti may mga babae pa na ganyan yung mindset, no? Saya mo siguro maging girlfriend. Papadudot na konsensya ako noong nagsinungaling ako kay Gael. Hindi naman totoo na friendly lang talaga ako. Yung pag-aalala ko sa kanya at lahat ng extra efforts ko ay hindi na yon dahil kaibigan ko lamang siya. Kasi ang totoo ay gustong gusto ko na siya. Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi yung nararamdaman ko para sa kanya. Nakakahiyaman pero minsan kapag nagde-daydream ako, may wild thoughts na sumasagi, mga bagay na gusto kong gawin na kasama siya yon. Pero tuwing naiisip ko na pamilyado na siya ay bigla akong naduduwag. Bumabalik ako sa katotohanan ng pagkakaibigan lang ang pwede sa aming dalawa. Hanggang sa may isang pangyayari na nagpasiklab sa nararamdaman namin sa isa't isa. Nagkasalubong kami ni Gael sa hallway nung biglang nagkaroon ng power interruption na umabot lang ng mahigit 1 minuto. Pero noong lumiwanag na ay nakayakap na ako sa kanya.
Nakakatuwang isipin dahil gano'n yung mga eksenang napapanood ko sa pelikula. Pero mukhang pareho lang kami ng iniisip ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Dahil yung mga sumunod na pangyayari, humantong na kami sa isang bakanteng kwarto. O nung nawala ng kuryente, ano nangyari ate? Ewan ko ba? Pero parang bigla na lang may nabuhay sa amin eh. Ang wild mo talaga, no? Girl, nasasabi mo lang na wild ako kasi one-man woman ka. As in wala kang ibang nakarelasyon at pinagbigyan ng sarili mo, kundi sa fiancé mo lang. Pero no offense ate ha, hindi ko naman kasi talaga kayang gawin yung ginagawa mo. At wag mo na ring subukan kasi lagot ka kay Papa. Bakit ikaw? Di ka ba natatakot na malagot kay Papa? O baka naman nagtatapang-tapangan ka lang? Nagtatapang-tapangan lang. Hay nako, lumalayo lang tayo sa usapan. So ano na nga yung nangyari pagpasok niyo sa kwarto? Uy, interesado siya. Ate naman eh. Siyempre ikaw yung nandun. Tsaka sinimulan mo na rin naman magkwento eh. Mambibitin ka pa. Sige na, kwento na. Bawal sa'yo yun. Bata ka pa. Anong bata pa? Oy, 2 taon lang ang tanda mo sa akin, no? Sige na, ito na nga. Nung nasa room na kami, nagulat ako nung biglang naging aggressive si Gael. Bigla na lang niya akong hinalikan. At yun na nga, nadala na ako. At habang ginagawa namin yun, bigla na namang nagka-power interruption. Wow ha? Wala bang generator yung hotel nyo? Meron syempre. Pero tinuloy pa rin namin. Kainitan na eh. Nagkakuryente rin naman agad. Grabe ha? Parang yung power interruption pa mismo yung gumawa ng paraan para may mangyari sa inyo nung Gael na yon. Ay nako, pero ate, sigurado ka na ba sa kanya? Gusto ko siya. Gustong gusto. Pero nandun pa rin yung pag-aalangan. Sabi ko nga 'di ba, may live-in partner na siya. Kahit hindi pa sila kasal, nagsasama pa rin sila sa iisang bubong. At may anak pa. So anong gagawin ko? Ayoko naman maging kabit, no? Ayaw maging kabit, pero may nangyari na sa inyo. Anong tawag mo doon? Malanding ugnayan, ganun? Hanggat wala kaming relasyon, hindi ako kabit. Ang labo mo ate. Alam mo, ako na talaga yung natatakot para sa'yo. Bukod sa matinding sermon na nga abutin mo kay Papa, natatakot din ako na baka mamaya niloloko ka lang pala nung lalaking yun. What if sinabi lang niya na hindi niya mahal yung live-in partner niya, tapos ang totoo, happy family naman pala talaga sila? Hindi, naniniwala ako kay Gael. Teka nga, bakit parang ayaw mo ako magka-boyfriend? Kasi hindi siya yung tamang lalaki para sa'yo. Subukan mo rin kaya imulat sa mga mata mo para makita mo. Alam mo, wag mo nga ako igaya sa'yo. Nakontento ka na lang dyan sa nakakabore mong buhay. Ay wow, boring na pala yung pagpapakatino ngayon. Well, at least ako, wala akong sisiraing pamilya pag nagkataon. Kontento na ako sa fiancé ko at sigurado na kami sa isa't isa. O edi ikaw na, sana lahat masaya, di ba? Dito ako masaya sa ginagawa ko, kaya kung pwede, wag mo na lang akong pakialaman. Sinabihan lang kita kasi baka hindi mo nakikita yung red flags ng lalaking nagugustuhan mo. Tsaka hindi mo ba naisip ate, may mga CCTV dun sa hotel, ano ka ba? Kapag nakita kayo ng sabay na lumabas ng kwarto, sa tingin mo ba hindi ka pagdududahan? Ang malala pa niyan, baka pareho kayong matanggal sa trabaho kapag napatunayan na may ginawa kayong milagro sa loob mismo ng hotel at sa oras pa mismo ng trabaho ninyo. Huwag mo na nga problemahin yung problema ko. Kaya ko to. Papa Dudut, hindi ko pinansin ang sinabi ng kapatid kong si Rochelle. Hindi ko inisip na posible nga akong matanggal sa trabaho. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay masaya ako sa ginagawa ko. Nagtuloy-tuloy yung namamagitan sa amin ni Gael pagkatapos noong nangyari. At dahil ilang linggo na rin naman ang nakalipas ay lumakas ang loob ko at inisip ko na wala namang nakakita sa amin sa pagpasok namin sa bakanting room sa hotel. Kaya nakampante na rin ako. Ilang beses din kasi na nawala ng kuryente noon at hindi ko na lang yon masyadong idinitalye sa kapatid kong si Rochelle. Pagkatapos ng trabaho, lumalabas pa rin kami ni Gael at kung noon ay pakain-kain lang sa restaurant. O di kaya ay nagiinuman sa pagkakataong ito ay nagche-check-in na kami sa isang motel.
Tuwing sweldo naman ay isinasama ako ng mga staff ko sa inuman nila. Hindi naman ako tumatanggi noon dahil gusto ko rin namang makisama sa kanila, pero tuwing nabubuksan ang topics tungkol sa love life, palagi akong nalalagay sa hot seat. Sinabi ko na lang na may lalaki nang nagpapasaya sa akin para manahimik na sila. Hindi na sila nag-usisa kung sino yon bilang respeto na rin sa akin. Hanggang isang araw, Papa Dudut, inulit namin ni Gael yung ginawa namin noong unang beses na gumamit kami ng vacant room para sa kamunduhan naming dalawa. Pero sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay may nakakita na sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, totoo nga na lahat ng pagkakamali ay may katumbas na parusa. Pagkatapos ng araw na yon ay ipinatawag ako ng GM namin. May kumalat kasi na usap-usapan na nakita kami ni Gael na pumasok sa isang room at magkasama ring lumabas matapos ang halos kalahating oras. Pero sa halip na mahiya ay nagalit pa ako noon. Ipinagpilitan ko na magkaibigan lamang kami ni Gael at walang namamagitan sa amin. Gumawa ako ng dahilan kung bakit kami pumasok ni Gael sa room, pero noong i-review ang CCTV, hindi tumugma roon ang mga sinabi ko. Kitang-kita kasi yung paghaharutan namin dalawa habang nasa hallway bago kami pumasok sa room. Mabigat man sa kalooban ko, pero bago pa lumabas ang desisyon tungkol sa pananatili ko sa trabaho ay inunahan ko na yon ng pag-resign. Sobrang sama ng loob ko sa mga nangyari. Gusto ko lang namang maging masaya. Ang pagkakamali ko lang ay dinala ko sa workplace ko yung kalandian namin ni Gael. Natanggal siya sa trabaho gaya ng inaasahan ko. Kaya naman hindi ko alam kung paano ko siya haharapin noon. Papa Dudut, inilihim ko sa tatay ko ang mga nangyari, pero kahit na anong gawin kong pagtatago ay nalaman pa rin niya yon, Papa Dudut. Sabi ni Rochelle, nag-resign ka na raw sa trabaho mo ah. Opo, nag-resign na po ako. Bakit? Maganda naman yung posisyon mo ron. Ang saya-saya mo pa nga magkwento nun, tapos ngayon biglang nag-resign ka. Medyo na-pressure lang po ako ba? Na-pressure? At paano ka naman na-pressure? Basta po, nahihirapan na ako doon kaya maghahanap na lang ako ng ibang malilipatan. Nahihirapan ka nga ba talaga o baka naman may ginawa kang kalokohan? Pa, yun po ang totoo. Huwag ka nga magsinungaling, Larnie. May kakilala ako na nagtatrabaho sa hotel at naikwento niya sa akin yung nangyari. Buisit ka. Binigyan na nga kita ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Pero hindi mo pa rin ginawa. Ipinilit mo pa rin yung kasinungalingan mo. Kasi alam ko po, nahuhusgahan niyo ako agad. Bakit hindi? Gawain ba naman tinong babae yung ginawa mo? Makapagsalita naman po kayo, parang wala kayong nagawang kalokohan nung bata pa kayo ah. At talagang gagamitin mo pa yan sa akin? Kung may nagawa man akong kalokohan noon, hindi yun kasing baboy ng ginawa mo. Kababae mong tao tapos papasok ka sa bakanting kwarto na may kasamang lalaki? Isang pagkakamali lang naman yun pa. Pero kung husgahan niyo ko, parang nagkamali na ako buong buhay ko ah. Wes, kung ayaw mong hinuhusgahan ka, huwag kang gumawa ng alam mong mali. Alam mo kung ano pang nalaman ko ha? Yung lalaking kinababaliwan mo, may kinakasama na at may anak pa sila. Hindi ka pa talaga nag-iisip, linti ka? Sino ba nagsabi sa inyo niyan? Si Rochelle? Eh di sige, magkampihan kayong dalawa. Total, pareho naman kayong mapanghusga. Hindi si Rochelle ang nagsabi sa akin. Pinuntahan ko yung lalaki mo. Ano? Bakit nyo naman ginawa yon? Kasi gusto ko siyang kausapin. Gusto ko na layuan ka na niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagpapakatanga ka sa lalaking yun eh. Ang dami-daming lalaki dyan na mas matino at hindi pa pamilyado. Pero yung may sabit pa yung pinili mo. Hindi ko itinuro sa'yo paninira ng ibang pamilya. Gusto ko siya. Pero wala pa kaming relasyon, kaya wala pa akong sinisira pa. May relasyon o wala, nung hinayaan mo na may mangyari sa inyong dalawa, paninira pa rin yun. Sinong maniniwala sa'yo na basta tawag lang na laman yun? Mukhang baliw na baliw ka na nga sa... Tama na po pa! Hindi na nga po kami nag-uusap eh. Tama yan. Dapat lang na hindi na kayo mag-usap o magkita. Kasi hindi magandang tingnan. Pa! Sorry po.
Saka ko tatanggapin yung sorry mo kapag alam kong matino ka na talaga. Pero sa ngayon, magdusa ka sa ginawa mo. Akin na yung susi ng kondo at ang kotse mo. Po? Akin na yung susi ng kondo at ang kotse mo. Ano? Nabigay ka na kakagalaw sa'yo ng lalaking yon? Ang lino ng pagkakasabi ko. Kaya huwag kang tatanga-tanga dyan. Dito ka muna uuwi sa bahay. At ako rin na mag-aatid sa'yo sa mga lakad mo. Para masiguro kung hindi ka makikipagkita sa lalaking yon. Payo na lang po ang meron ako eh. Mas marami pang mawawala sa'yo kung hindi mo titigilan yung kahibangan mo. Papa Dudut, pansamantala munang binawi ni Papa yung susi ng kondo na ibinigay nila sa akin ni Kuya. Pati na rin yung kotseng ginagamit ko. Mas binantayan nga talaga ako ni Papa. Hindi ko akalain na sa edad kong yun ay may kasama pa akong magulang sa paglabas ko. Pero hindi na lamang po ako nagreklamo para matapos na ang mga usapan. Kung aangal pa kasi ako ay mas tatagal pa yung sitwasyon at mas lalaki pa ang problema namin ng tatay ko. Naghanap ako ng bagong mapapasukan pero habang naghihintay ako ng tawag sa mga inaplayan ko ay inabala ko muna ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Taliwas yon sa nakasanayan ko pero kinailangan kong gawin para patunayan kay Papa na nagpapakatino na talaga ako. Isang buwan din ang tinagal ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Wala rin akong pinalampas na misa kaya tuwang-tuwa si Rochelle na may kasama na siya pag wala si Papa. Sa halip na malungkot ay natuwa pa ako sa kinahinatnan ng parusa sa akin ng tatay ko. Doon ko po napagtanto na hindi naman pala talaga ganon kaseryoso yung nararamdaman ko para kay Gael. Kaya naman nag-decide ako na makipagkita sa kanya para mapag-usapan yung nangyari sa amin at linawin ang mga bagay-bagay, Papa Dudut. Buti hindi ka nahirapang hanapin tong unit ko. Hindi naman yun kasing hirap ng inaakala mo. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Pwede namang i-chat mo na lang. Galit ka ba sa akin? Sino namang matutuwa sa ginawa mo? Natanggal na nga tayo sa trabaho tapos iniwan mo pa ako? Ba't naman ganun? Labo mo eh. Nawalan ako ng gana, okay? Yun yung totoo. Kasi hindi ko na rin alam yung gagawin ko nung time na yon. Sana kinausap mo ako. Kung kinausap kita noon, itatakwil ako ng tatay ko. Ganun ka kaduwag? Hindi ako duwag. Pinipili ko lang yung mga dapat kong tayaan. So hindi ako kataya-taya para sa'yo. May anak ka na dapat mong unahin, Gael. Eh ano kung may anak ako? At kasama mo pa rin yung nanay ng anak mo. Hindi mo ba talaga naiintindihan na kahit saan tignan, ako yung magmumukhang masama? Ako yung magmumukhang kontrabida. Kaya ba kinausap ako ng tatay mo? Kinailangan pa talaga na siya yung lumapit sa akin kasi naduduwag ka. Kaya nga nandito ka ngayon, di ba? Kasi gusto ko nang tapusin yung meron tayo. Anong tatapusin? Eh wala ngang tayo. Ayaw mo ang bigyan ng pagkakataon yung pinagsamahan natin tapos ikaw pa yung may lakas ng loob na sabihing tapusin na natin to? Nakakaloko ka naman yata. Ako nga dapat yung unang susuko eh. Hindi kita pinapunta rito para makipagtalo sa'yo. Gusto kong maayos natin yung hindi natin pagkakaunawaan. Paano nga maayos kung ayaw mong panindigan yung nangyari sa atin? Wala dapat relasyon na mabuo. Yung nangyari sa atin, sige, sabihin mo ng pareho nating ginusto yon. Pero hindi naman porke nakuha mo na ako, tayo na. Parang yun kasi yung gusto mong mangyari. Oo, ganun nga yung gusto ko. Pero ayaw mo. Masyado kang nagmamatigas kahit na alam ko naman na gusto mo rin ako. Akala ko rin eh. Anong ibig mong sabihin? Akala ko gusto kita. Pero nung hindi na tayo nag-uusap, mabilis lang nagbago yon. Kaya na-realize ko na hindi pa naman pala talaga ganun kaseryoso yung nararamdaman ko sa'yo. Malandi ka pala eh. Hayop na katwiran yan. Unang-una pa lang, hindi ka na dapat nagpakita ng motibo. Hindi naman ako naglihim sa'yo, di ba? Sinabi ko na may kinakasama na ako at may anak na kami. Naging totoo ako sa'yo, La Arnie. Tapos ikaw, wala lang. Di ka pala seryoso? Ano yun? Nagtikiman lang tayo, ganun? Huwag kang umarte na parang bago pa to sa'yo.
Kaya ka nga nagkaanak, di ba? Kasi lumandi ka rin. Mas malala ka pa nga kasi nagkaanak ka eh. Ako, hindi. Eh di ikaw na. Galing mo pala eh. Ganito ba yung klase ng relasyon na gusto mo? Yung lagi tayong nag-aaway? Kaya nga hindi ko na ipinilit yung sa atin eh. Kasi alam ko na hindi rin naman mag-work. Lalo na kung ganyan yung ugali mo. Mas lalong hindi ko tatagalan yung ugali mo. Sana pala hindi na lang tayo nag-usap. Wala rin naman palang patutunguhan to. Sana nga talaga hindi na lang ako pumunta. Sorry. Huwag ka mag-sorry kung hindi naman bukal sa kalooban mo. Sorry na nga. Pasensya na sa mga nasabi ko. Gusto ko lang talagang linawin na walang pag-asa na maging tayo. Nagkasala na tayo ng maraming beses. Kaya wag na nating dagdagan pa yon. Papadudot mahaba pa yung naging usapan namin ni Gael bago kami tuluyang nagkasundo. Napagkasunduan namin na hindi na namin ipipilit pa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Kahit saan kasi tingnan ay mali talaga yon. Natuwa naman si Papa nang malaman niya yung ginawa ko. Sinuportahan niya ako sa desisyon ko. Laking pasasalamat ko naman dahil sa kabila ng edad ko ay hindi pa rin ako pinabayaan ng tatay ko. Medyo nahirapan kasi ako na makahanap ng trabaho kaya ginamit na niya ang koneksyon niya sa mga kakilala niya. Pero kahit may backer, pinatunayan ko naman na karapat dapat ako sa trabahong napasukan ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay happily married na po ako at may isang anak na rin. Isang chef sa restaurant yung napangasawa ko. Mabait siya at maprinsipyo tulad ni Papa. Si Gael naman ay pinakasalan na rin niya yung kinakasama niya para sa anak nila. Hindi na kami nagkikita at hindi na rin nagkakausap. Sa katunayan ay nauna pa siyang kinasal kesa sa akin. Nabalitaan ko na lang yon sa dati naming katrabaho sa hotel na kasama namin ni Gael ngayon sa bagong workplace niya. Pero bukod doon ay wala kaming naging kahit na anong connection pa. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang aking kwento at maraming salamat po at sa mga bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain na po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, La Arnie.